Magandang umaga, Barangay Kalawaan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa amin ni Vice Mayor Dodot. Pati siyempre si Councilor Simon nandito rin. Si Congressman Roman, parating niya po ang kanyang pagbate. Meron lang siyang importanteng meeting. Alam niyo naman, kakaumpisa lang ng ating bagong termino. Alam niyo naman po tayo, trabaho kagad. Ganun din ang ating Congressman Roman. Tatrabaho na po kagad. Marami siyang inaayos ngayon, pati yung sa ECCD, yung sa daycare. Busy-busy po ang ating congressman. Kaya parating niya po ang kanyang pagbati sa inyo. At hindi na rin ako magbibigay ng napakahabang mensahe. Good morning po. Hindi na po magbibigay ng napakahabang mensahe dahil, uulan pa ba? Sa forecast po natin, buong araw daw uulan. Kundi baka hanggang sa hanggang bukas yata malakas daw ang ulan. At mamaya meron nga tayong pre-disaster risk assessment pagkatapos ko dito, diretso na po ako sa meeting ng DRMO. Sana hindi naman lumakas na. Pero syempre dapat handa tayo para sa anumang maaaring mangyari. Pero pagdasal natin na hindi na masyado lumakas. Paalala lang po, walang mga bata dito ngayon, pero baka may mga anak po kayo. Baka may mga may mga estudyante kayo sa bahay, may mga apo kayo. Yung suspension of classes sa Pasig po, sa atin po, mula 2020 pa, hindi talaga ako nagdedeklara. Automatic ang suspension of classes natin sa lungsod ng Pasig. Kapag may bagyo, elementary, syempre yung daycare kasama. Elementary, yung high school, suspended po yan. Sa mga college naman, hinahayaan natin yung mga kolehiyo, yung mga universidad na magdesisyon kasi kaya naman nila magdesisyon para sa sarili nila. Maliban na lang kung talagang malala na ang sitwasyon, yun lang for college. Pero K-12, automatic po. Paalala ko po automatic po. Meron po akong executive order mula 2020 pa po na automatic ang suspension ng klase. So ibig sabihin, pag may signal, automatic po yan. Hindi na ako magsasalita, automatic po siya. Pag merong orange rainfall warning mula sa Pag-asa, siyempre yun yung mauna, magdideklara ang Pag-asa na may orange rainfall warning o may yellow rainfall warning, automatic din po yan. Ina-announce pa rin naman ng PIO, parang paalala na lang po yun. Pero ulit-ulitin ko, hindi ako nagdideklara, automatic po yan. Para sa gantong paraan, alam niyo naman, ang isa sa mission natin ay tanggalin ang politika, tanggalin ang hindi naman dapat napapasukan na ng politika. Siyempre, yung klase minsan, ginagamit pa yan na pabor o laban sa mayor, sa mga opisyales. Suspension ng klase, wala naman dapat pag-usapan na gano'n. So, sa ayos sa Pasig, automatic ang suspension ng klase. Tapos, kung walang kunyari, hindi pumasok sa walang rainfall warning ang Pag-asa, walang typhoon signal, pero sa paaralan medyo hindi magandang sitwasyon, sa paaralan mismo o kung ano man, yung principal po, pwede pa rin naman magdesisyon na sabihin sa mga parents, sa mga students, wala tayong klase. Para lang po malinaw, baka may mga nanonood din, Pasig po, automatic ang suspension natin ng klase. Mas mabilis din po, hindi nyo na kami aantayin. Kung nakita nyo lang, nakita sa balita o nakita sa Facebook, ay, sabi ng Pag-asa ganito, ay, walang pasok ngayon. Para malinaw po. Okay lang po ba yun? Yes. Paki-remind na lang ang mga mag-aaral po natin, saka yung mga magulang po. Ngayon naman po, nandito tayo para sa ating inauguration ng kalsada, pati ng mga drainage po natin. Ako po ay nagtitiwala na maayos sa mga programa natin, na maayos sa mga proyekto. Maraming salamat siyempre sa tulong ng ating barangay, ating barangay official staff, sa barangay council natin, sa pangulo ni Kapitan Gabiola. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga homeowners natin, sa mga samahan po dito, maraming salamat din po. Alam niyo, tungo sa mas magandang implementasyon ng mga programa, napaka-importante din po ng papel ng ating mga homeowners at ng ating mga barangay. 2019, inumpisan po natin yung matinding pagbabago dun sa procurement, public bidding. Ang laki po ng binaba ng mga presyo dahil wala na pong kickback sa ating city government o sa ating LGU. Yung susunod naman po na kailangan natin bantayan, yung kalidad naman. Kasi baka mamaya may mga kontraktor
Alam naman po natin na, di ba, sa tagal ng panahon, meron talaga mga kontraktor na dyan yumaman, magbibid, kumbaga magpapapresyo para bayaran sila, para umalis, kasi alam nila masyado naman talaga mababa yung bid. O kaya, itutuloy nila yung proyekto, ibibigay sa ibang kaibigan o ano, tapos substandard yung balak palang gawin. Kaya pala ang baba ng bid nila kasi hindi pala dekalidad yung gagawin nila. Kailangan maiwasan po natin yan. At maiiwasan natin yan kung magtutulungan po tayo para bantayan ang mga proyekto ng lungsod ng Pasig. At nandiyan na naman po tayo. Kumbaga, napagtagumpayan natin yung reforma sa procurement, napagtagumpayan natin yung reforma sa public bidding, malaki yung natitipid natin na dating sa kickback lang o sa SOP lang napupunta. Wala nang ganun sa ating city government. Ngayon naman, binabantayan natin na dekalidad din yung gagawin ng mga kontratista. At ako po yung nagpapasalamat, lalo na syempre sa engineering department natin na talagang ang laki po ng mga improvement na nangyari sa itong nakaraang mga taon. Ngayon naman po ang project natin, kumbaga, first term, linisin natin ang procurement, ayusin natin, tanggalin natin yung kickback, tanggalin yung SOP. Yung second term po natin, unti-unti dapat nakikita natin na maganda rin yung implementasyon, hindi lang procurement, kundi implementation, maganda yung tama ang kalidad ng mga programa, maayos yung mga design, kinukonsulta yung mga end user bago gawin yung programa. Tulad po ng sidewalk, dati nireklamo pag nagpapagawa daw ang city, masyadong mataas, ayaw gamitin ng senior yung ibang mga sidewalk natin sa buong Pasig. Ngayon, maayos yung design, hindi madulas, yung mga ganyan, kung saan kailangan, yung mga ganyan, inaasikaso, tinitingnan, pinagtutuunan ng pansin. Yun po yung ginawa ng second term. Mas maayos na mga disenyo, mas maayos na consultation process. Sa totoo, pag may mga gagawin po kami, kung barangay road po, pinapakita muna yan sa barangay bago implement yung project. At ngayon naman pong third term, ang tututukan naman po natin ngayon, bukod sa sisiguraduhin natin na dekalidad ang mga programa, mga proyekto, ang mga paggawa po natin, ay sisiguraduhin din natin na bumibilis din ang ating lokal na pamahalaan. Alam nyo, ang mga pagbabagong ginagawa natin, hindi madali, hindi naging madali at hindi magiging madali. Pero basta't nagkakaisa po tayo, nagkakaisa ang nakararami sa ating mga Pasigenyo, di man maintindihan ng lahat ang gusto nating gawin, ay importante, dire-diretso po tayo, maganda ng paganda, nagiging serbisyo, at tapat ang inyong pamahalaan, bukas ang inyong pamahalaan. Kaya talagang sumusunod at nagiging maganda ang mga programa natin at lalong gaganda pa ang mga programa at proyekto po natin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ang talagang sinusulong po natin ngayon ay isang pamayanan, isang komunidad na mapanlahok, na kasama po ang bawat isa. Kita natin kung ano nangyayari. Alam natin kung itong apat na kalsada natin, mula Encuevas Langka, Escuevas Paulino Street, alam natin kung magkano yan per square meter, alam natin yan magkano per linear meter, alam natin yung specifications, gaano kalapad, gaano kalalim, anong materials, talagang bukas ang inyong pamahalaan ngayon. Alam po natin ito, less than 18 million, halos 1 kilometer, linear meters, nasa 5 to 6 meters ang lapad ng bawat kalsada dun sa apat po na pinagawa natin, pati yung sa kanal, yung sa sidewalk, alam po natin lahat ng nangyayari sa ating lokal na pamahalaan. Kaya yan talagang sinusulong natin ngayon. Isang bukas na gobyerno at ang ating mga mamamayan ay dapat aktibo, dapat nagbabantay, dapat nagmamasid, dapat pag may mga ginagawa, pati sa inyong mga HOA, sa susunod, ang next project natin, yung mga inner roads naman, yung mga looban po natin, yung mga mas maliliit, naman po ang... Okay, unahin po na yung malaki, tapos yung mga maliliit naman, ito yung mga papasok, yung mga susunod po na, alam niyo naman po, yung mga kalsada natin, yun din naman yung niraise sa atin ng ating barangay. Kaya, mga kasama, taga Barangay Kalawaan, tuloy-tuloy lang po tayo. At sigurado po na sa inaharap, susunod ng mga taon ay lalong gaganda pa ang serbisyo ng inyong lokal na pamahalaan. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat.
Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. And of course, sa ating Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating City Councilor Simon Tandoco. Tayo naman po ay dadako sa ribbon cutting ceremony. Alright, Barangay Kalawaan at the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Kalawaan, lalo-lalo na po sa mga residente ng Langka Street at Cueva Street. Muli po, maraming salamat sa Barangay Kalawaan. And after po nito, pagdating po ni Father, i-bless niya po yung inyong bagong gawang kalsada at drainage system. Maraming salamat po. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Ano yung schedule na tayo? Kasama to. Usapan muna ba? Ano ba talagang gagawin na? After noon, tsaka ako. Hindi matulog. Thank you. Salamat.